naturally gusto makita ng mga tao resulta. Okay? Dito po sa mga malalaking issues ng corruption, for instance, sa order of priorities ninyo bilang bagong ombudsman, nasaan po yung issue ng confidential funds laban kay Vice President Sara Duterte? On a scale of 1 to 10? Sige po. Probably 4. Hindi yun ang pinakamahalaga ngayon eh. Pero kung yan ay pending, kung yan ay i-file, kung meron ng kaso, kasama yan sa ating titignan. Pero mas marami tayong mahalagang titingnan dito. Ito nangyari sa flood control. Isa yan sa gusto ko talagang tapusin at talagang pag-aralan at buklatin at bulat-latin, sabi ko nga, para malaman natin kung paano nangyari at sino dapat managot. Yun talaga yung dapat mangyari dito. Sama ng loob ko yung, sa bagay na yan. Kasi nung kami po ay nag-aspire iayos ang correction system at magkaroon ng mga regional jails. Ang hinihingi po namin 35 billion lang. 35 billion po lang kasi kumpara sa nangyayari dito, 35 billion flood control project ng First District of Bulacan lang. Napakasama naman sa loob yan. Ito, the whole correction system, maaayos mo for that amount. Tapos ito, tapon. At maraming ghost project. Ninakaw lang. Kaya makakasama talaga ng loob. Dapat tapusin talaga yan. Okay. Pero dito, how would you respond to this narrative naman? Ito, nadidinig ko po ito. No? Sinasabi ng mga defenders ni Sara Duterte, bakit kayo nakatutok dito sa Bakit kayo fixated dito sa confidential funds? Di hamak na mas malaki yung pinag-uusapan ng corruption sa flood control. Is that even a logical comparison? Hindi, pare-pareho yan eh. Apo. Ang kasalanan po yan. At pagka lumampas po ng 1,000 piso yan, pera na ho yan talaga. At hindi ho barya yan. Kung ang depresya po ay 100 billion at ang depresya ay 1 billion, pare-pareho na yung krimen sa bayan. Hindi ho natin dapat minamaliit yung isang bagay dahil mas maliit yung halaga. Malaking halaga pa rin yun eh. Hindi naman po yung barya. Yan po ay buong pera na maaaring gamitin sa mas mabuting paraan. So dito po muna, sige, isa-isahin po natin yung bago tayo tumungo sa flood control. Dito sa confidential funds. Marami nabitin because of all the findings sa Congress, sa House of Representatives. Hindi natuloy yung trial. Pero bilang ombudsman, ano ba yung mga dapat yung tutukan dito po sa issue ng confidential funds? Yung liquidation niya. Kung paano ito ginamit. As simple as that. How about yung mga personalities na, kunwari, may mga characters na... Hindi, tsaka yung liquidation kasi nga, ang liquidation is always the way that is the only way to judge it. Eh. Kasi ang confidential funds, by the very nature of it, you liquidate it on the basis of trust. Pero pag, yun eh. So, yun ang mahalagang tutukan. Kasi, pagpasa ng pera sa kabilang kamay, ay ililiquidate mo, sasabihin mo sa mo ginastos. Kung gano'n naman ang liquidation mo at hindi naman maayos, magkakaproblema ka talaga. So, paano ba dapat i-liquidate siya? Para maintindihan ng mga kababayan natin. Tsaka... yan? Maglalagay kayo ng forms yan eh. Justify nyo kung paano yung ginastos. Pero lang po yan. Yung mga lumabas po sa House of Representatives na bulto-bultong withdrawal ng tao ni Sara Duterte in cash in terms of confidential funds. Dapat po ba silipin? Hindi, ang issue dyan kasi, yung pinayagan mag-withdraw ng ganong kalaking pera at panay-panay na gano'n na nangyayari. Mula doon, sa confidential funds, umabot yan sa flood control, laki-lalaking pera nakita natin, di ba? Yan eh, issue talaga yan. Pag-withdraw ng pera na bulto-bulto, na pera ng taong bayan, tapos kung saan napunta. Kaya liquidation is so important. Ang nangyari naman din sa flood control, malversation through falsification. Ang nangyari ho dito, talagang patinding pagnanakaw lang. Straight robbery. Parang gano'n. Sige. So bago tayo pumunta sa flood control, so for the record, iimbestigahan nyo itong confidential fund ni Sara Duterte. Kailan po isisimulan ito? Wala pa, hindi ko pa alam. Kasi nitingnan ko pa yung listahan ng dapat namin tingnan sa opisina. I'm only going on my second day on Monday, Christian. Siguro naman, give me a little leeway para malagay ko yung priorities na lahat. Kasi in your face yung tanong, pero paano ko sasagutin ka agad yan? Hindi ko pa nga nakikita yung buong universe, di ba? Sorry, I just realized. Di ba? Nga pala, dito pa lang pala. Okay.
Sorry, hindi ko na-realize. Oo nga pala. Isang araw pa lang ako. Lang na isang araw. Kalahating araw lang. Okay. Pero nga pala, in terms of manpower, no, they have enough staff dyan po sa Office of the Ombudsman. Kasi sabay-sabay maraming tao sa Office of the Ombudsman. There are more than 1,200 to 1,400 people from Luzon, Visayas, Mindanao, and the national office. Okay. Malaki na siya. It's a big compliment. Okay. But the powers given to the office, you can still tap other government officers and other government lawyers. Yun nga, precisely po. No? Kaya gusto kong puntahan, may ongoing investigation niya ICI, yung Blue Ribbon Committee sa Senate, hindi ko alam kung itutuloy pa investigasyon. Sa House, halted yung investigation nila. Mataas expectations sa Ombudsman. Paano yung magiging dynamics po ng Ombudsman dito po sa ginagawang trabaho ng ICI in terms of investigating and prosecuting flood control corruption? Ano yan Ang ginagawa ng ICI, nagwa-validate sila ng information. They're gathering and validating information which should be useful for the prosecution of people. And the Ombudsman can always use validated information. Kasi ang first order of the day sa Ombudsman is fact-finding. I-validate po muna yung information, and then pag valid na, then you go on preliminary investigation. You charge the person, you ask them to answer for it. So, malaking bagay yun sa ICI kasi hindi na matutulog ang kaso na matagal. Ando na, nakaharap na sa'yo. Di ba? So, ibig sabihin yung first layer na fact-finding ang gumagawa na ng ICI? Yung complaint. Yung basically, yung complaint na ipa-file sa Ombudsman, sila ang gumagawa. Sila magiging complainant. Basically, ito lumalabas. Pero dun sa agam-agam ng mga kababayan natin, kung sa gusto nila, hindi dapat mabilis ang prosecution ito. Dapat makakita kami ng makasuhan talaga. At diyan talaga tayo papunta. Ang sabi ko nga, ito yung ginawa na namin sa DOJ para maganda ang paglalatag ng kaso. Hindi ka mag-file ng kaso hanggat wala kang prima facie evidence. Which means, talagang pag final namin ang kaso sa korte at ito yung nagsimula ang trial, ready na kami to complete the trial at any time. Kasi yun ang nagiging problema sa delayed cases Minsan, slapdash ang pagka-prepare ng complaint, saka mag-aano ng ebidensya, saka bubuuin ang theory ng case. Ito hindi, dapat ito buong theory of case, buong ebidensya. Kaya, many of them are simple cases Christian. Hindi naman masyadong mahirap ispilingin yung ibang kaso dyan, kagaya ng ghost projects. State malversation through falsification yan. Period. Life imprisonment yan. Period. Kaya yan, low-hanging fruit yan kung tutusin. Mas madali dahil ghost, no? Talagang walang proyekto pero naglabas ng pera. Walang argumento ron Walang argumento. Ang argumento na pwede na sabihin, hindi po ghost yan. Ito may ginawa po dyan Diba? Gawin po natin yung mas komplikado. Paano kunwari senador o kongresista ng komisyon? Ano po ba yung kailangan ma-establish ninyo? Ano yung mga ebidensyang kailangan para ma-establish yung connection nung nangulimbat na senador o kongresista? We will follow the money. But remember, it's not the only way to skin a cat, sabi nga. Hindi lang yan yung paraan para mahuli mo yung isang tao. Kasi may mga batas naman tayo na nagsasabi, pag yung yaman ay sobrang laki kumpara sa mga buwis na binabayaran mo at sa sweldong tinanggap mo, ay pwede yung kunin ng gobyerno sa iyo. Yan na pa yung Republic Act 1379 na pinasa 70 years ago. At ngayon, ang sabi sa batas, Solicitor General ang mag-file ng kaso. Pero sa Ombudsman law, pumasa na po sa Ombudsman yan. Just the same, ang tingin ko, talagang kukunin ko pa rin ang tulong ng Solicitor General kasi napakarami po nating forfeiture cases na dapat i-file sa buong Pilipinas sa iba't ibang kaso. Hindi lang po rito sa ill-gotten wealth, yaman na hindi pinaghirapan at kinuha na lang, kinamal lang. Marami pa ho tayong kaso, mga smuggling sa customs, yung mga nahuhuli po sa drugs na pera, lahat po yan fino-forfeit dapat po yan ina-account natin sa taong bayan. Pero ito, yun yung isang paraan para mapanagot yung corrupt na senador o kongresista. Pero kunwari pa paano, ito very familiar kay Rito dahil isinangguni sa inyo to, nung nag-testify sila sa Senado. So kunwari accusation against Jesus Cordero, binigay daw yung pera dun sa kanyang bagman daw di umano, di ba, yung Maynard Ngu. Paano kung hindi magsalita si Maynard Ngu? Ano mangyayari doon? I won't venture into that yet,
Christian, I think it's unfair for the people for Okay, me sige to po. discuss how those cases Ah, will work. Sige pe. Pero to gawin natin ano, parang ano lang, hypothetical no. Kunwari ako yung kongresista, nakatanggap daw ako, pero hindi naman wala namang whistleblower. At most ang nakatanggap daw yung someone na medyo malapit daw sa akin. How would you establish the connection? Siyempre, kukunin mo rin yung taong tumanggap. Ikaw Kakausapin hindi mo at magsalita. Ikaw hindi magsalita. isasama mo sila sa demanda eh. Ano, they want to take the fall for somebody? Ganun ba yun? Mm. Hindi naman siguro. So merong paraan para mapanagot yung mga Pero kasi maraming paraan yan. Tsaka marami kang investigative powers dito. Marami kang pwedeng gamitin na data na available sa ombudsman na hindi available sa ordinary investigator. like what po? Bank accounts, Mm. yung money laundering information. Tapos may mga pwede pa tayong investigative techniques na pwedeng gamitin. Pwede Okay. nating we have subpoena powers. Marami naman tayong pwedeng gamitin dyan eh. And actually, 'di ba, yung opisina nyo can take over an existing investigation, hindi po ba? Exactly. Oo. Mm. We can.